Kinailangan ng Lakers na i-waive ang contract ni Shake Milton pero hindi naging sapat yan, kaya kinailangan nilang isama yung contract ni Jordan Goodwin para ma-legalize ang pag-sign ni Marcus Smart sa kanila. Ang nangyari kasi dyan, ginamit ng Lakers ang mid-level at biannual exception para mag-sign ng contract kabilang si DeAndre Ayton at Jake Larabaya at Ado Tiero. At dyan mismo naging hard cap ang space ng Lakers sa unang apron ng NBA Cup, kaya nga after ng Ayton at Larabaya sign, mas naging mahirap sa kanila makapag-sign ng free agency. Kaya ngayon kailangan pa nilang magsakripisyo ng contract mula kay Shake Milton at Jordan Goodwin para lang makaabot sa biannual exception mula sa kabuuang 5.1 salary contract. Mula kay Shake Milton na 3 million at 2.3 million naman na guaranteed sa contract ni Goodwin. Na-clear nila ang minimum na 4.2 million para nga dito kay Marcus Smart mula sa 2 years 11 million deal nito. Kaya nga mula sa 1.1 million na lang ang matitira sa ilalim ng first apron ng Lakers at meron silang 14 players na nasa standard contracts na, kaya may bakanting roster pa para sa 15th man nila sa roster. Yan na, roster na mga pare ko. Galit na naman kayo sa comment section eh. Ang mga analyst talaga ang inaasahan na magiging movement ng Lakers gagamitin ang salary ni Dalton Kinnick at Kleber para makakuha ng flexibility kay Marcus Smart. Dahil nga mas gusto ng mga to na gamitin at i-waive yung mga players na hindi nila gaano nagagamit at nagpapasikip lang sa roster nila. At hindi rin naman lumalabas sa trade blocks o waive yung pangalan nitong si Goodwin, lalo't isa rin to sa mga naging key rotation piece ni Coach JJ Redick nung late season at playoffs. Naglaro yan ng 29 games at 5 starting game ang pinaglaruan niyan at tumulong sa 4 playoffs contest ng Lakers kontra Timberwolves. Kaya nga sa Reddit mismo maraming mga LA fans ang nagpakita ng disappointment sa ginawang movement na yan ng Lakers sa contract nitong si Jordan Goodwin ngayon. Force wave mga pare ko yung ginawa ng Lakers sa contract nitong si Milton at Goodwin para lang sa signing contract nitong si Marcus Smart. Biglaan lang rin kasi talaga yung pag-wave ng Wizards sa contract ng veteran defensive guard na to, kaya biglaan lang rin yung naging desisyon ng Lakers dyan kung magiging effective ang veteran 3-and-D wing na si Smart sa lineup ng Lakers, hindi magiging malaking impact yung pagkawala ni Goodwin. Pero kung hindi, paniguradong mas magiging malaking kawalan sa kanila ang pagkawala sa lineup nitong si Jordan Goodwin. Dahil kung hindi makukuha agad ang waiver claim nitong si Goodwin, pwede siyang maging unrestricted free agent naman at pumili ng team na bagay sa kanya o mag-offer ng two-way o standard deal. Lalo't maraming teams ngayon ang naghahanap ng cost-effective 3-and-D guard na may playoffs experience. Kaya magiging intriguing addition siya, lalo na't kabilang sa position rotation itong si Goodwin last season sa Lakers. Kaya hindi natin alam kung maganda yung naging movement na to ng Lakers para isama sa wave ang contract ni Goodwin, lalo't magiging malaking impact ang pagkawala nito sa bench depth nila. Bago pa lang kasi mag-sign ng contract pala itong si Marcus Smart sa Lakers, una nang nagpakita ng mataas na interest dyan ang New York Knicks. Pero ang pinakadahilan kung bakit hindi siya nag-sign dyan, dahil nga sinabi ni Smart na gusto niya ng clear path playing time sa team. Ibig sabihin nga gusto lang nitong si Smart na masigurado ang mahalagang role niya sa rotation na ibibigay sa kanya na hindi nga raw kayang ibigay ng New York Knicks kay Smart, dahil mas maraming guards ang nakapaligid sa roster ng Knicks ngayon, additional pa kay Clarkson. Kaya nga ang Lakers mas sinakripisyo si Jordan Goodwin sa kanila para magkaroon ng spot itong si Marcus Smart, katulad ng ginugusto nito. At ito ang papalit sa key rotation ni Goodwin pagdating sa perimeter defense. Mas kaunti ang mga guards rotation ng Lakers, kaya mas mataas ang posibilidad nitong si Marcus Smart na makakuha ng meaningful minutes. Isa pa mas maluwag ang backcourt depth ngayon ng Lakers at bench nila hindi sobrang puno, kaya may pagkakataon talaga ang spacing para kay Smart na maging parte ng starting rotation at magpapalalim lalo sa bench ng Lakers, dahil alam naman natin na ang Lakers naghahanap yan ng two-way defensive guard, lalo na pagkatapos ng early exit nila sa playoffs. Si Smart bilang 2022 Defensive Player of the Year at 3-time All-Defensive talagang swak sa malaking pangangailangan ng Lakers.
Kaya nga hindi na rin nangihinayang yung mga to na magbitaw ng asset player para lang makuha itong si Marcus Smart at maugnay kay Luka Doncic at Lolo Bron.